Ana, huminto ka muna. Hindi ito para sa lahat. Ito ay para lamang sa iyo at sa akin. Sinasadya kong pumaso sa sandaling ito nga iyong buhay. Pinahinto kita sa gitna ng iyong pag-scroll, sa kalagitnaan ng iyong pag-isip, maging sa iyong paghinga. Dahil ang sasabihin ko ay hindi maaring mahaluan ng ingay. Hindi ito isang pagkakataon para sa karamihan. Walang nanunot na manunod. Walang ibang nakikinig. Sa ngayon, tayo lang dalawa, harap-harapan, puso sa puso, at kailangan mong maunawaan kung gaano pambihira at sagrado ito. Ang sandaling ito ay isinulat bago pa man magsimula ang panahon. Bago pa makaroon ng pangalan ang iyong mga takot, bago pa mabuo ang iyong mga tanong, bago ka pa mapagod sa pagpapakatatag, nakita ko na ang eksaktong segundong ito. Alam ko kung nasaan ka, kung ano ang iyong pinapasan, at kung gaano ka kalapit sa pagsuko sa pakikinig. At gayon pa man, nahintay ako. Hinintay ko ang tiyak na sandaling ito kung kailan ang iyong puso ay magiging sapat na tahimik, sapat na marupok, at sapat na bukas upang pakinggan ako ng walang pagtatanggol. Iyon ang dahilan kung bakit ka naririto. Hindi dahil sa pagkakataon, hindi dahil sa ugali, hindi dahil naghahanap ka ng isang bagay na espiritual. Narito ka dahil dinala kita rito. Makinig kang mabuti ngayon. Ang mensaheng ito ay hindi para magbigay ng motibasyon. Ito ay hindi pangkalahatan. Ito ay hindi isang bagay na nilayon upang magbigay inspirasyon sa isang karamihan o ibahagi ng walang pag-ingat. Hindi ito maring ulitin dahil ito ay binuo para sa iyo. Ang iyong kwento, ang iyong masugat, ang iyong matanong, ang iyong hinaharap. Umiiral ang mensaheng ito dahil umiiral ka. Kung hindi ka nabubuhay, hindi ka kailanganin ang mga salitang ito. Ganyan ito ka-personal. Hindi ako nagsasalita sa malalawa na ideya. Direkta akong nagsasalita sa iyong kaluluwa. Kailangan mong malaman ang isang bagay na napakahalaga. Hinintay ko ang eksaktong segundong ito, hindi ko ito minadali. Hindi ko ipinadala ang masalitang ito ng mas maaga at hindi ko rin ipapadala ang ito sa ibang pagkakataon sa parehong paraan. Mahalaga ang tiyempo kapag pag-ibig ang pinag-usapan. Mahalaga ang tiyempo kapag tadhana ang sangkot. Maaring pakiramdam mo ay natigil, naantala, o naging malabo ang iyong buhay. Ngunit ang langit ay hindi kailanman nalito, ang langit ay naging tiyak. Bawat hakbang, bawat pahinto, bawat sakit ay nagdala sa iyo rito, sa sandaling ito kung saan maari na akong magsalita ng walang abala. Huwag mo itong baliwalain. Huwag mong sabihin sa iyong sarili na babalikan mo ito mamaya. Ang pagbaliwala sa sandaling ito ay hindi mag-iwan ng magay sa dati. Walang puwang para sa pananatiling walang kinikilingan dito. Tatanggapin mo ang inilalagay ko sa iyong harapan. O tatalikuran mo ang isang bagay na hindi na muling maliliha sa parehong paraan. Hindi ko sinasabi ito para takutin ka. Sinasabi ko ito dahil mahalaga ang katotohanan. May mga sandaling may bigat at ito ay isa sa mga iyon. Inayos ang langit ang pagtatakpong ito. Ang maanghel ay hindi nang hula. Hindi ito isang di sinasadyang pagkakataon. Inayos ko ang mga pangyayari, mga pagkaantala, maging ang mga nakakagambala upang mapunta ka mismo rito. Maaring hindi mo naintindihan kung gaano kalaki ang pagsisikap na inilaan upang dalhin ka sa eksaktong puntong ito. Ngunit alam ko,
at hindi ko sinasayang ang mga banal na pagkikita. Kapag pinahihinto kita ng ganito, ito ay dahil mayroong isang bagay na dapat sabihin ngayon, hindi mamaya. Nakikita ko ang takot na sumusubo bumangon sa iyo. Iyong pamilyar na paninikip, iyong pagnanais na umatras. Hayaan mong alisin ko ang takot na iyan at palitan ito ngang pagiging malapit. Hindi ka nasagulo, hindi ka hinuhusgahan, hindi ka sinusubo. Ikaw ay inaanyayahan. May pagkakaiba. Sinasabi sa iyong takot na magtago. Sinasabi sa iyong pag-ibig na lumapit. At hinihiling ko sa iyo na lumapit ngayon din. Hindi ito tungkol sa relihiyon. Hindi ito tungkol sa mga patakaran, pagganap, o pagpapatunay ngang anuman. Hindi ito tungkol sa ingay, karamihan, nga etiketa o sistema. Alisin mo muna ang lahat ng iyon. Ito ay tungkol sa iyo at sa akin. Hindi sa bersyon mo na nagpapanggap na maayos. Hindi sa bersyon mo na nakikita ngang iba, kundi ang totoong ikaw, ang pagod na ikaw, ang nagtatanong na ikaw, ang umaasang ikaw na umiiral pa rin kahit pagkatapos ng kabiguan. Iyon ang kinakausap ko. May isang bagay na hindi na mababawi ang magsisimula sa sandaling tunay kang makinig. Hindi kapag natapos mo ang mga salitang ito, kundi kapag ang iyong puso ay bumukas sa halip na protektahan ang sarili nito. Kapag tumigil ka sa pagsusuri at nagsimulang tumanggap, kapag pinahintulutan mo ang iyong sarili na maniwala kahit kaunti na direkta akong nagsasalita sa iyo. Ang mga pagbabago sa loop ay nangyayari bago ang mga panlabas na pagbabago. Ang mga binhi ay nag-ugat bago pa man may sumibol sa ibabaw. At sa ngayon, may isang bagay na itinatanim na hindi kaiwan sa dati. Ito ay tungkol sa iyo at sa akin at wala ng iba. Hindi ang nakaraan na humubo sa iyo. Hindi ang mga taong nanakit sa iyo. Hindi ang mainaasahan na ipinataw sa iyo. Ang mabagay na iyon ay walang boses dito. Ikaw at ako lamang. Iyon ang dahilan kung bakit iba ang pakiramdam nito. Iyon ang dahilan kung bakit tila hinihila ang iyong atensyon. Iyon ang dahilan kung bakit alam ngang isang bahagi mo na mahalaga ito kahit hindi mo may paliwanag kung bakit. Ang sandaling ito ay hindi na maulit. Hindi dahil titigil akong mahalin ka, kundi dahil ang nga sandaling tulad nito ay dumarating na nakabalot sa tiyak na tiyempo, tiyak na kahandaan at tiyak na biyaya. Nakalaan kang marinig ito ngayon, hindi nun, hindi rin mamaya. Ngayon, kung kailan ang iyong puso ay sapat na malambot para makaramdam at sapat na malakas para tiisin ang katotohanan. Ngayon, kung kailan pagod ka, nasa mababaw na mga sagot at sapat na tahimik para marinig ang isang bagay na mas malalim. Ang susunod na mangyayari ay magbabago ngang lahat. Hindi dahil biglang magiging madali ang buhay, kundi dahil hindi mo na ito lalakarin sa parehong paraan. Ang kapaguran ay nagbabago ngang direksyon. Ang katotohanan ay nagbabago ngang paninindigan. Ang pagiging malapit ay nagbabago ngang katapangan. Magsisimula kang tumingin ng iba, tumugon ng iba, pumili ng iba dahil may nagbago sa loob mo. Manatili ka rito kasama ko. Huwag magmadali. Huwag gumawa ng ibang bagay. Hayaan mong tapusin ng sandaling ito ang sinimulan nito. Hindi ka nag-isa. Hindi ka kailanman nag-isa. At ang pag-usap na ito ay nagsisimula pa lamang.
Anak, may isang panahon na tila tayo lang dalawa. Naalala mo ba iyon? Ang panahon kung kailan ang mundo ay parang mas tahimik kahit na ang buhay sa paligid mo ay hindi. Isang panahon kung kailan lumalambot ang iyong puso sa sandaling may sip mo ako. Hindi mo kailangan ng maraming salita nun. Minsan, nakaupo ka lang sa katahimikan. Minsan, ang nga luha ay dumarating ng walang babala. Minsan, pinupuno ang pananabik ang iyong dibdib ng napakalalim na hindi mo may paliwanag. Ngunit alam mong naroroon ako at ramdam mong malapit ka sa akin. Naalala ko ng malinaw ang mga sandaling iyon. Naalala ko nung nagsalita ka sa akin ng tapat. Nang hindi iniensayo ang iyong nga salita, nang hindi sinusubukang magtunok na malakas o matapat. Nagsalita ka mula sa kung nasaan ka, hindi mula sa kung saan mo inaakalang dapat kang naroron. Naalala ko nung nagdasal ka sa mga bulong, nung ang iyong pananampalataya ay simple at buhay, nung ang paniniwala ay hindi parang isang pagsisikap. Hindi mo sinuri ang bawat damdamin. Hindi mo kinuwestiyon ang bawat pag-isip. Lumapit ka lang sa akin at lumapit ako sa iyo. May mga sandali kung kailan ang katahimikan mismo ay banal, kung kailan wala kang hiningi kundi nanatili lamang, kung kailan ang iyong mga luha ay hindi pagkasinda kundi pagpapalaya. Kung kailan ang iyong puso ay madaling bumukas at ang tiwala ay natural na dumaloy. Hindi mo kailangan ng patunay. Hindi mo kailangan ng paliwanag. Naramdaman mo ang aking presensya at iyon ay sapat na. Ang pananampalataya ay tila tutunun, hindi dahil madali ang buhay, kundi dahil ginawang mas magaan ng pagiging malapit ang mga bagay. Gusto kong malaman mo ito ng malinaw. Pinahahalagahan ko ang masandaling iyon. Hindi sila maliit sa akin. Hindi sila pansamantalang emosyon o marupo na yukto. Sila ay tunay na koneksyon. Sila ay katotohanan at mahalaga pa rin sila. Walang anumang katang-isip sa pagiging malapit na iyon. Walang anumang kasinungalingan dito. Ito ay ikaw na malayang tumutugon sa akin bago pa matutunang sumingit ng takot at ingay. Maari mong itanong ngayon kung bakit nawala ang pagiging malapit na iyon. Maari kang makaramdam ng kalungkutan kapag naaalala mo kung gaano ako kalapit noon. Maari mong kuwestiyunin ang iyong sarili. Iniisip kung ano ang iyong nagawang mali o kung saan ka nakulang. Pakinggan mo ako ng may kahinahunan ngayon. Hindi kita sinisisi. Hindi ako bigo sa iyo. Naintindihan ko kung ano ang nangyari at gusto kong maintindihan mo rin ito nang walang kahihiyan. Hindi ka biglang inilayong ang buhay. Dahan-dahan itong nangyari. Dumami ang nga responsibilidad. Naipon ang mga kabiguan, dumami ang mga katanungan, natuto kang protektahan ang iyong sarili, natuto kang maging malakas, natuto kang pamahalaan ang mga bagay sa halip na isuko ang mga ito. Ang ingay ay dahan-dahang pumasok, hindi laging malakas, ngunit palagian. Pinuno nga iniisip ang nga espasyo kung saan dating nananahan ang katahimikan. Pinalitan ngang pag-alala ang kapayapaan. Pinalitan nga presyon ang pahinga. At ang pagiging malapit ay nagsimulang maging mas mahirap. Hindi dahil lumayo ako, kundi dahil napagod ang iyong puso. Hindi ka tumigil sa pagmamahal sa akin. Hindi ka tumigil sa paniniwala. Naging abala ka sa pag-iral. Pinasan mo ang bigat na hindi kailanman inilaan para sa iyo lamang. Sinabi mo sa iyong sarili na babalik ka sa katahimikan kapag huminahon na ang buhay.
Sinabi mo sa iyong sarili na maaring maghintay ang pagiging malapit. At dahan-dahan, ang simpleng koneksyon na dati mong taglay ay naramdamang malayo, hindi dahil nawala ito, kundi dahil natabunan ito. Gusto kong marinig mo ito ng may kalinawan at kapayapaan. Hindi ako kailanman umalas, hindi ako umatras, hindi ako nanahimik dahil sa galit. Hindi kita pinalitan ng iba, nanatili ako kung saan ako palaging naroon. Ang distansyang naramdaman mo ay hindi ang aking pagkawala. Ito ay ang iyong pagkapagod. Ito ay ang iyong labis na pasanin. Ito ay ang iyong puso na sinusubukang makasabay sa napakaraming bagay ng sabay-sabay. Kahit nung hindi mo na ako napapansin kita. Kahit nung ang panalangin ay tila pilit o walang laman, nanatili akong malapit. Kahit noong ang katahimikan ay tila hindi comfortable, sa halip na nakakapaginhawa, nanatili akong matiyaga. Ang pag-ibig ay hindi umaalis kapag nawawala ang atensyon. Ang pag-ibig ay naghihintay at naghihintay ako, hindi nang may pagkadismaya, kundi nang may bukas na gabisik. Ang masandaling naalaala mo ay hindi nilayon na mapabilang lamang sa nakaraan. Sila ay mga pundasyon, hindi mga tampo na bahagi. Ipinakita nila sa iyo kung ano ang pakiramdam, koneksyon kapag simple, ang tiwala at walang harang ang paibig. At ipinapaalala ko sa iyo ang nga ito ngayon dahil maaring may balik ang pagiging malapit na iyon. Hindi sa pamamagitan ng muling pagliha ng nakaraan, kundi sa pamamagitan ng pagbabalik sa kasalukuyan. Hindi mo kailangang maging kung sino ka nun. Hindi mo nilayon na bawiin ang paglago o burahin ang itinuro sa iyo ngang buhay. Hindi ko hinihiling na maramdaman mo ang parehong emosyon o ulitin ang parehong mga gawain. Hinihiling ko sa iyo na lumapit bilang ikaw ngayon, kasama ang lahat ng iyong natutunan, lahat ng iyong pasan, lahat ng iyong kinukuwestiyon. Ang pagiging malapit ay lumalalim kapag pinapalitan ng katapatan ang pagsisikap. Muli kong itinatayo ang emosyonal na pundasyon ng ating relasyon ngayon din, hindi sa pamamagitan ng presyon, hindi sa pamamagitan ng patakaran, hindi sa pamamagitan ng pagkakasala, kundi sa pamamagitan ng pag-alaala sa kahinahunan, sa katotohanan. Hindi mo kailangang isadula ang pagiging malapit. Kailangan mo lang itong payagan. Hindi mo kailangang pilitin ang pananampalataya. Kailangan mo lang maging naroon. Bitiwan mo ang ideya na may isang bagay na nawala magpakailanman. Walang totoong bagay sa pagitan natin ang nasira. Ito ay natakpan ng ingay, hindi nabura. At ang ingay ay maring patahimikin. Ang mapuso ay maring muling lumambot. Ang katahimikan ay maring maging ligtas muli. Ang tiwala ay maring bumalik, hindi bilang kawalang malay, kundi bilang lalim. Narito pa rin ako, palagi akong narito, at ngayon muli tayo lang dalawa. Anak, alam ko kung gaano kabigat ang naramdaman ng iyong puso. Hindi lang pagod, hindi lang pagal, kundi mabigat sa paraang hindi kayang ayusin ng tulog at hindi maabot ng pahinga. Gumigising ka na may pasan na hindi mo mapangalanan at natutulog ka na pasan pa rin ito. Natuto kang gumalaw kahit mayroon nito, ngumiti sa kabila nito, magpatuloy kahit mayroong isang bagay sa loob mo na masakit at may pasa. Ngunit nakikita ko ito. Palagi ko itong nakikita. May isang kalungkutan na bihirang aminin kahit sa iyong sarili. Hindi ito laging maingay. Minsan ito
ay tahimik at tuloy-tuloy, tulad ng isang mahinang kirot na hindi ganap na nawawala. Hindi mo ito gaanong pinag-usapan dahil ayaw mong maging pabigat sa iba. Sinasabi mo sa iyong sarili na mas malala ang sitwasyon na ibang tao, na dapat kang magpasalamat, na dapat ay mas malakas ka na ngayon. Kaya't itinatago mo ang kalungkutang iyon at nagpapatuloy. Ngunit anak, dahil naitatago mo ito ng maayos, ay hindi nangangahulugang maliit ito. Naramdaman mong hindi ka naunawaan sa mga paraang malalim ang sugat. Naririnig ng gataw ang iyong mga salita, ngunit hindi nila dama ang iyong puso. Nakikita nila ang iyong ginagawa, ngunit hindi kung gaano kalaki ang halaga nito sa iyo. Hinahangat mong tunay na makita, hindi hangaan, hindi purihin, kundi maunawaan lamang. May mga pagkakataon na nais mong may matanong kung kumusta ka talaga at manatili ng sapat na katagal upang marinig ang sagot. Nang hindi iyon nangyari, natuto kang manahimik. At ang katahimikan ay naging isa pang bigat na iyong binasan. Naramdaman mo ring hindi ka nakikita kahit na napapaligiran ka ngang matao. Nandun ka, tumulong ka, nakinig ka, nakmalasakit ka, ngunit naramdaman mong hindi ka nakikita. Naisip mo kung may nakapansin ba kung gaano kalaking pagsisikap ang kailangan para lamang maging naroon. Ang ganong uri nga kalungkutan ay hindi namumula sa pagiging mag-isa. Nagmumula ito sa pakiramdam na emosyonal na hindi konektado habang patuloy na humaharap araw-araw. Alam ko kung gaano kasakit iyon. Hayaan mong ipaliwanag ko ang isang bagay ng marahan ngayon. Ang iyong pinapasan ay hindi lamang pisikal na pagkapagod. Ito ay espiritual na bigat. Ang pisikal na pagkapagod ay nagmumula sa sobrang paggawa. Ang espiritual na bigat ay namumula sa pagpasan ng mabagay na hindi kailanman inilaan na manatili sa iyong kaluluwa. Hawa mo ang alalahanin, mainaasahan, mga responsibilidad at mga takot na dapat sana ay inilagay sa aking mga kamay. Hindi dahil hindi ka nagtiwala sa akin, kundi dahil naramdaman mong kailangan mong panatilihing buo ang lahat. Sinabi mo sa iyong sarili na kung bibitaw ka, maring magkawatak-watak ang mga bagay. Naniwala ka na ang pagiging malakas ay nangangahulugang pagharap sa mga bagay ng mag-isa. Kaya't nagpatuloy ka kahit na ang iyong puso ay humihingi ng pahinga. Sa paglipas ng panahon, ang patuloy na pag-alalang iyon ay lumihan ng kabigatan. Hindi dahil nabigo ka, kundi dahil ikaw ay tao. Ginagawa mo ang inaakala mong kailangan para mabuhay. Ang halaga ang pagpasan ang mamabagay ng mag-isa ay mataas, anak. Dahan-dahan nitong sinisipsip ang kagalakan. Pinapurol nito ang pag-asa. Ginagawa nitong pagsisikap ang panalangin sa halip na kanlungan. Ginagawa nitong hindi komportable ang katahimikan dahil doon pinakanapapansin ang bigat. Dito, naramdaman na iyong puso ang kabigatan. Hindi dahil sira ka, hindi dahil wala kang pananampalataya, kundi dahil hindi ka kailanman nilayon na lumakat sa ganitong paraan ng mag-isa. Gusto kong palitan ang pagkakasala ng habak ngayon din. Hinuhusgahan mo ang iyong sarili ng matindi dahil sa ganitong pakiramdam. Sinabi mo sa iyong sarili na dapat ay nalampasan mo na ito. Nagtaka ka kung bakit hindi ginawang mas magaan ng iyong pananampalataya ang lahat. Ngunit pakinggan mo ako ng malinaw. Hindi ka kailanman naging mahina.
Ang pakiramdam na mabigat ay hindi nangangahulugang nabigo ka. Nangangahulugan ito na matagal ka nang naging malakas ng walang pahinga. Ang lakas ay hindi ang kawalan ng emosyon. Ang lakas ay hindi pagwawalang bahala sa sakit. Ang tunay na lakas ay ang pag-alam kung kailan titigil sa pagpasan ng hindi sa iyo. At inaanyayahan kita sa ganoong uri ng lakas ngayon. Ang uri na nagpapahinga. Ang uri na nagtitiwala. Ang uri na nagpapalaya. Napanot kitang tahimik na nagpasan ng mapasanin. Nakita kitang sumulong habang ang iyong puso ay nais umupo at umiyak. Nakita kitang pinili ang responsibilidad kaysa pahinga. Ang iba kaysa sa iyong sarili. Ang pagtitiis kaysa katapatan. At hindi kita tinitingnan ng may pagkadismaya. Tinitingnan kita ng may habag. Nakikita ko ang isang tao may malalim na malasakit, na nagsikap ng husto, na ayaw sumuko. Hindi ka kailanman naging mahina. Pagod ka. Sobra kang nabigatan. Naubos kang buhay at mga inaasahan at ng presyon na makpatuloy. At gayon paman humarap ka. Gayon paman nagmahal ka. Gayon paman umasa ka, kahit na ang pag-asa ay tila marupok. Mas mahalaga iyon kaysa sa iyong inaakala. At ngayon, anak, hinihiling ko sa iyo na hayaan mong pasanin ko ang hindi mo na kaya, hindi mamaya, hindi kapaghanda ka na. Ngayon, hindi mo kailangang ipaliwanag ang lahat. Hindi mo kailangang bigyang katwiran ang iyong pakapagod. Pahintulutan mo lamang ako sa mga lugar na iyong binantayan. Pahintulutan mo ako sa kabigatan. Pahintulutan mo ako sa kalungkutan na bihirang mong pangalanan. Ligtas kang magpahinga rito. Ligtas kang maging tapat dito. Hindi mo kailangang patunayan ang anuman sa akin. Hindi mo kailangang pahirapan ang kaginhawaan. Hindi mo kailangang maging malakas ngayon. Hayaan mong ako ang maging malakas para sa iyo. Habang sinisimulan mong bitawan ang iyong nga pinanghahawakan, ang kabigatan ay hindi biglang mawawala, ngunit magsisimula itong gumaan. Ang pahinga ay magiging mas madali. Ang iyong nga iniisip ay hihinahon. Ang iyong puso ay lalambot. Ito ay hindi kahinaan. Ito ay ang simulaang pagaling. Tandaan mo ito at hayaan itong tumimo ng malalim sa loob mo. Hindi ka kailanman naging mahina. Masyadong marami kang pinapasan ng mag-isa at hindi mo na kailangang gawin iyon. Narito ako at hindi ako aalis. Anak, may mga bagay kang dinala sa loob mo na hindi mo kailanman sinabi ng malakas. Mga tanong na isinantabi mo dahil natatakot ka sa kung ano ang maaring kahulugan nito. Mga iniisip na pinatahimik mo dahil ayaw mong mamukhang walang utang na loob, walang pananampalataya o mahina. Ngunit alam ko ang lahat ng iyon. Narinig ko sila nung nabuo sila sa iyong puso bago mo pilitin ang iyong sarili na mag-isip ng iba. Walang anumang naisip mo ang nakagulat sa akin. Walang anumang kinuwestiyon mo ang nagtulak sa akin palayo. May mga sandali kung kailan tahimik kang nagtanong, sapat na ba talaga ako? Hindi mo ito sinabi kaninuman. Halos hindi mo ito inamin sa iyong sarili. Ngunit nanatili ito sa likod ng iyong iniisip. Naisip mo kung masyado kang may depekto, masyadong mabagal, masyadong pabago-bago para tunay na maging mahalaga. Ikinumpara mo ang iyong sarili sa iba at naramdaman mong lagi kang nakukulang sa mga paraang hindi mo kayang ayusin. Anak,
Pakinggan mo ako ngayon. Ang tanong na iyon ay hindi nagmula sa katotohanan. Ito ay nagmula sa kapaguran. At ang kapaguran ay nagpapalabo ang pananaw. Nagtaka ka rin tungkol sa iyong layunin. Nagtanong ka, bakit ako narito? Ano ang dapat kong gawin sa aking buhay? Nakita mo, ang iba na tila, napakatiyak, napakadeterminadong, napakakumpiyansa, habang ikaw ay nakaramdam ngang, kawalan ngang, katiyakan at pagkakahuli. Kinuwestiyon mo kung mayroon kang napalampas na mahalaga, kung lumiko ka sa maling daan na permanenteng naglagay sa iyo sa maling landas. Nangamba ka na baka ang iyong buhay ay nilayon na maging mas maliit kaysa sa iyong inaasahan. Nakita ko ang takot na iyon at hindi kita kailanman hinama dahil dito. May mga pagdududa kang ikinahiya. Mga pagdududa tungkol sa akin. Mga pagdududa kung talagang nakikinig ako. Mga pagdududa kung talagang mahalaga ang panalangin. Naramdaman mong nakasala ka sa pagkakaroon. Ngam nga kaisipang iyon, kaya't sinubukan mong itulak ang mga ito ng mabilis. Sinabi mo sa iyong sarili na ang mataong may pananampalataya ay hindi nag-isip ng ganyan. Ngunit anak, ang mataong may pananampalataya ay nag-isip ng ganyan minsan. Ang pakikibaka ay hindi nagpapawalang bisa sa paniniwala. Ang matanong ay hindi nagpapawalang bisa sa pag-ibig na takot ka sa hinaharap sa mga paraang bihirang mong aminin. Hindi mga dramatikong takot, kundi mga tahimik, takot na mag-isa. Takot na hindi kailanman maging kung sino ang iyong inaasahan. Takot na lumingon isang araw at mapagtantong nakaligtas ka, ngunit hindi tunay na nabuhay. Naalala ka sa paglipas ng panahon. Naalala ka sa paggawa ng maling pagpili. Nag-alala ka ng pag-asa ay maaaring muling bumangon para lamang mabigo. Ang mga takot na iyon ay mabigat sa iyong dibdib kahit na sinubukan mong manatiling positibo. Hayaan mong sagutin ko ang bawat isa sa mga ito ng marahan. Hindi ng may pagtatama, kundi ng may katotohanan. Sapat ka hindi dahil sa iyong nakamit, kundi dahil ikaw ay akin. Ang iyong halaga ay hindi kailanman isang bagay na nilayon mong pahirapan. Ito ay binikas sa iyo bago ka pa man huminga. Hindi ka nagiging mahalaga sa pamamagitan ng pagiging perpekto. Ikaw ay mahalaga dahil pinili kita. Ang mga depekto ay hindi nagdidiskwalipika sa iyo, nagbibigay sila ng puwang para sa biyaya. Ang iyong layunin ay hindi kailanman nawala. Hindi mo ito napalampas. Hindi mo ito sinira. Ang layunin ay hindi isang solong marupok na sandali na nawawala kung minsan kang magkamali ng pagpili. Ang layunin ay nabubuo sa pamamagitan ng relasyon, hindi presyon. Bawat panahon na iyong pinagdaanan ay may itinuro sa iyong kailangan mo. Maging ang mga paglihis ay humuhubog sa iyo. Maari akong humabingang kahulugan mula sa bawat bahagi ng iyong kwento, walang nasayang. Ang iyong pagdududa ay hindi nakakatakot sa akin, hindi nila ako nasasaktan. Mas gugustuhin kong dalhin mo sila sa liwanag kaysa ibaon sila sa ilalim ngang pilit na pananampalataya. Ang tapat na pagdududa ay nagbubukas ng pinto sa mas malalim na tiwala. Ang katahimikan ay nagtatayo nga mga pader. Kapag itinatago mo ang iyong tanong, nagiging mas mabigat ang maito. Kapag dinadala mo sila sa akin, lumalambot sila.
Hindi ako natatakot sa iyong katapatan. Tinatanggap ko ito. Ang iyong mga takot tungkol sa hinaharap ay hindi nangangahulugang kulang ka sa pananampalataya. Nangangahulugan ito na malalim kang nagmamalasakit. Nais mong maging mahalaga ang iyong buhay. Nais mong magkaroon ng kahulugan ang iyong mga pagpili. Ang pagnanais na iyon mismo ay nagmula sa akin. Ang takot ay nagiging mapanganib lamang kapag pinapanatili kang tahimik at hindi kumikilos. Kapag dinadala mo ito sa akin, nawawala ang kapangyarihan nitong kontrolin ka. Gusto kong maunawaan mo ito ng malinaw. Hindi ka sira dahil sa pakikibaka. Ikaw ay tao. Nabubuhay ka sa isang mundo na humihingi ng katiyakan habang nag-aalok ng napakakaunti nito. Siyempre, may matanong na lumilitaw. Siyempre, may bumubulong na takot. Siyempre, nagtataka ka kung sapat ba ang iyong ginagawa o kung sapat ka na bang nagiging. Hindi ito nangangahulugang nabibigo ka. Nangangahulugan ito na lumalago ka. Ginagawa kong normal ang pakikibakang ito dahil lumakat ako sa gitna ng sangkatauhan. Alam ko kung ano ang pakiramdam na hindi maunawaan. Alam ko kung ano ang pakiramdam na makpasan ng hindi nakikitang bigat. Alam ko kung ano ang manalangin sa matinding dalamhati. Hindi ako nakatayo sa malayo sa itaas ng iyong karanasan. Pumapasok ako rito. Iyon ang dahilan kung bakit maaari kang magtiwala sa akin sa mga bagay na hindi mo kailanman sinabi ng malakas. Hindi mo kailangang linisin ang iyong mga iniisip bago dalhin ang mga ito sa akin. Hindi mo kailangang ayusin muna ang iyong mapagdududa. Dalhin mo sila kung ano sila. Hayaan mong palitan ng katapatan ang pagtatago. Hayaan mong palitan ng katotohanan ang pagkukunwari. Ito ang paraan kung paano lumalalim ang tiwala, hindi sa pamamagitan ng perpektong paniniwala, kundi sa pamamagitan ng tunay na relasyon. Lumalago ang tiwala kapag napatanto mong hindi mo kailangang isadula ang pananampalataya para sa akin. Hindi ako humahanga sa makinis na mga salita. Naantik ako sa mga bukas na puso. Kapag sa wakas ay hinayaan mo ang iyong sariling sabihin, ang matagal mo ng kinatatakutang sabihin, may nagbabago sa loob mo. Gumagaan ang bigat, lumuluwa ang takot. Ang distansyang naramdaman mo ay nagsisimulang magsara. Anak, alam ko na ang lahat ng iyong pinagtataka, walang kailangang manatiling hindi nasasabi sa pagitan natin. Lagtas kang makang tutua sa akin. Lagtas kang magtanong. Lagtas kang umamin ng takot. At habang ginagawa mo ito, ang tiwala ay lalago ng tahimik, tuloy-tuloy, malalim, dahil sa wakas ay mararanasan mo kung ano ang pakiramdam na lubos na kilala at lubos pa ring minamahal. Hindi ka naklalakat pasilong ng mag-isa, hindi kailanman. At ngayon, hindi mo na rin kailangang maklakat sa katahimikan. Anak, may mga sandali na walang ibang nakakita sa iyo, ngunit ako, nakita kita. Mga sandali kung kailan puno ang silid, ngunit ang iyong puso ay walang laman. Nga sandali kung kailan napapaligiran ka ngang tawanan, ngunit naramdaman mong hiwalay ka, na para kang nanunot ng buhay mula sa likod ng salamin. Nagtaka ka kung bakit napakalayo ng koneksyon, kung bakit tila hindi maabot ang pag-unawa. Sinabi mo sa iyong sarili na magpasalamat, magpakatatag, huwag magreklamo, at kaya't tahimik mong dinala ang kalungkutan
Naniniwalang mas ligtas na itago ito kaysa ipaliwanag. Naging sanay ka sa pagpapakita ng lakas sa harap ng iba. Natuto kang ngumiti sa tamang sandali. Sumagot ng, okay lang ako, nang walang pag-alinlangan. Panatilihing magaan ang usapan kahit mabigat ang iyong puso. Ayaw mong mag-alala ang sinuman. Ayaw mong magmukhang nangangailangan. Ayaw mong maging ikaw ang laging nangangailangan ng suporta. Kaya't humarap ka na kalmado, may kakayahan, matatag, kahit na may isang bagay sa loop mo na nababasag. At habang hinahangaan ng iba ang iyong lakas, hindi nila nakita ang halaga nito. May mga gabi na sa wakas ay pinahintulutan mong umiyak maisa ng tahimik. Umiyak ka sa mga unan para walang makarinig. Mabilis mong pinunasan ang iyong mga luha kung sakaling may pumasok. Minsan, umiyak ka nang hindi alam kung bakit. Ang mga luha ay nagmula sa naipon, hindi sa isang sandali, kundi sa marami. Makabiguan na nakapatong sa makabiguan. Hindi nasabing pihati na nakapatong sa tahimik na takot. Umiyak ka dahil ang pagpapakita nga katatagan buong araw ay walang iniiwang lakas para sa gabi. Sa mga sandaling iyon na naramdaman mong pinaka nag-iisa ka, naroroon ako, hindi bilang isang malayong tagamasid, hindi nanunot mula sa malayo, kundi malapit, mas malapit kaysa sa iyong inaakala. Umupo ako kasama mo sa katahimikan. Naramdaman ko ang sakit sa iyong dibdib. Alam ko ang mga kaisipang tumatakbo sa iyong isip habang nakatitik ka sa dilim. Maaring naramdaman mong pinabayaan ka, ngunit hindi ka kailanman nag-isa. Kahit hindi mo ako maramdaman, naroroon ako. Bawat luhang iyong iniyak ay tinipon. Walang nasayang, walang nahulog na hindi napansin. Hindi ka umiyak sa wala. Bawat luha ay may dalang kwento, bigat, panalangin, kahit walang salitang binikas. Naunawaan ko kung ano ang kahulugan ng bawat isa. Alam ko kung aling mga luha ang nagmula sa pagkawala. Alin ang mula sa pagkapagod. Alin ang mula sa pananabik na maunawaan. At hindi kita minadali na tumigil. Hindi kita sinabihang maging mas malakas. Hinayaan kitang umiyak dahil ang pagpapalaya ay hindi kahinaan. Ito ay katapatan. Kailangan mong isang taong makakakita sa iyo, hindi sa bersyon na ipinapakita mo sa mundo, kundi ang totoong ikaw, ang pagod na ikaw. Ang nasasaktang ikaw, ang patuloy na lumalaban kahit masakit. Nakita ko ang bersyon na iyon sa iyo bago pa man may ibang nakakita. Nakita kita noong naramdaman mong hindi ka pinapansin. Nakita kita noong hindi napansin ang iyong mapagsisikap. Nakita kita noong ipinagwalang bahala ang iyong kabaitan. Nakita kita noong kinuwestiyon mo kung may makakapansin ba kung titigil ka sa pagsisikap ng husto. Anak, gusto kong patunayan ang iyong sakit. Hindi ito maliitin. Ang naramdaman mo ay totoo. Ang kalungkutan ay lubhang masakit, lalo na kapag napapaligiran ka nga tao. Ang pagiging malakas sa lahat ng oras ay nakakapagod. Ang pagiyak ng mag-isa ay nag-iwan ng mga marka sa puso na hindi madaling maglaho. Hindi mo ito iniimbento, hindi ka nagiging dramatiko. Tumutugon ka sa tunay na emosyonal na pangangailangan na hindi natugunan ng napakatagal. May mga sandali kung kailan hiniling mo na sanay may magtanong kung kumusta ka talaga at manatili ng sapat na katagal upang marinig ang sagot. Nga sandali kung kailan gusto mong pahintulot na magpahinga,
na gumuho na mayakap sa halip na hawakan ang lahat ng sama-sama. Maaring naramdaman mong nakasala ka sa pagnanais niyan. Sinasabi sa iyong sarili na dapat kang magpasalamat sa kung anong mayroon ka. Ngunit ang pagnanais para sa koneksyon ay hindi nangangahulugang wala kang utang na loob. Nangangahulugan ito na nilikha ka para sa relasyon. Naroroon ako sa bawat sandali na inakala mong hindi ka nakikita. Noong tahimik kang nakaupo habang nag-usap ang iba sa paligid mo. Noong tinulungan mo ang lahat, ngunit naramdaman mong walang tumutulong sa iyo. Nung nagbigay ka ng pampalakas ng loob habang kailangan mo rin ito na kita-kita. Pinarangalan ko ang mga sandaling iyon kahit walang nagpasalamat sa iyo. Kahit walang kumilala sa pagsisikap na kinailangan para lamang naroroon ka. Maaring nagtaka ka kung bakit hindi ko inalis ang kalungkutang iyon ng mas maaga. Bakit hindi ako nagpadala ng isang tao sa eksaktong sandali na kailangan mo sila? Pakinggan mo ako ng may habak ngayon. Gumagawa ako sa mga paraang hindi mo nakikita. Hinuhubog ko ang iyong puso upang makilala ang lalim. Tinuturuan kita ng pagkakaiba sa pagitan ng pagiging napapaligiran at pagiging konektado. Inihahanda kita na pahalagahan ang tunay na presensya kasama ang akin sa paraang magtatagal. Hindi ka hindi nakikita ngayon, hindi kailanman inalagaan ka sa masandaling naramdaman mong kinalimutan ka. Inalif ka kahit naramdaman mong walang laman. Minahal ka kahit nagduda ka sa iyong halaga. At ngayon, gusto kong maramdaman mong tumimo ang katotohanang ito sa loob mo. Nakikita kita ng buo. Nakikita ko ang lakas na kinailangan para mabuhay ng tahimik. Nakikita ko ang tapang na kinailangan para patuloy na humarap. Nakikita ko ang kahinahunan na iyong pinrotektahan kahit na sinubukan kang patigasin ng buhay. Hayaan mong baguhin ng kamalayang ito kung paano mo nakikita ang iyong sarili. Hindi ka naging mahina dahil sa pag-iyak ng mag-isa. Hindi ka nasira dahil sa pakiramdam ng kalungkutan. Tumutugon ka ng tapat sa sakit at tumutugon ako ng may presensya. Kahit hindi mo ako maramdaman, naroon ako matatag, matiyaga, matulungin. Habang nakaupo ka sa masalitang ito ngayon, hayaan mong maramdaman mong nakikita ka. Hindi minamadali, hindi hinuhusgahan, hindi sinusuri, nakikita lamang. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang iyong sarili rito. Hindi mo kailangang bigyang katwiran ang iyong mga nararamdaman. Naintindihan ko na. At habang pinahihintulutan mo ang iyong sarili na tanggapin ang katotohanan ito, may isang bagay sa loob mo na lalambot. Mawawalan ng kapit ang kalungkutan. Ang alaala nga pagiging hindi nakikita ay mapapalitan ng katiyakan na hindi ka kailanman nag-isa. Nakikita ka ngayon, palagi kang nakikita, at palagi kang makikita. Anak, ang mensaheng ito ay umiiral ngayon dahil ang tiempo ay hindi aksidente sa aking kaharian. Hindi ako nagsasalita kapag ito ay maginhawa. Nagsasalita ako kapag ito ay kinakailangan. Hindi ako dumarating ng gemaga para umaga. At hindi ako dumarating ng gahuli para umingi eniga paumanging. Dumarating ako kapag handa na ang eni emi ka puso at kapag ang eni emi a sandali ay maaari pang matubos. At ang sandaling ito, ngayon din ay eksakto iyon. Hindi izangi, segundo nangi mas maaga. Hindi isang sandali ng mas huli. Hindi ito maaring dumating ng mas maaga dahil hindi ka pa kung sino ang kailangan mong maging
para tanggapin ito. Noong una, natututo ka pa kung paano mabuhay. Natututo kang tisin ang kabiguan, kung paano tumayo pagkatapos ang pakawala, kung paano magpatuloy kapag hindi dumarating ang mga sagot. Kung sinabi ko ang mensaheng ito sa iyo noon, ito ay magiging parang ingay o presyon. Maring narinig mo ang makasalita, ngunit hindi mo maunawan ang bigat nito. Inuhubo ka pa, ikaw ay nabubuo pa. Ang iyong puso ay natututo pang makinig ng walang takot. Noong una, kailangan mong proteksyon higit sa kalinawan. Kailangan mong kanlungan higit sa tagubilin. Kailangan mong matutunan na maari kang makaligtas sa sakit nang hindi nawawala ang iyong sarili, kaya't naghintay ako. Hindi dahil malayo ako, kundi dahil maingat ako. Ang pag-ibig ay hindi minamadali ang maaring masaktan sa pamamagitan ng paghahaya ng masyadong maaga. May mga katotohanan na nangangailangan ng lalim upang mahawakan. At ang lalim ay nabubuo sa paglipas ang panahon, sa pamamagitan ng karanasan, sa pamamagitan ng pakikibaka, sa pamamagitan ng tahimik na pagtitiis. Iyon ang iyong itinatayo nang hindi mo namamalayan. Ngunit hindi rin ito maaring dumating mamaya. Ang mensaheng ito ay hindi maaring maghintay para sa isang mas komportableng panahon o isang mas kalmadong sandali. Kung dumating ito mamaya, ang pag-alinlangan ay titigas at magiging ugali. Ang mga tanong ay magiging pagsuko. Magsisimula kang tanggapin ang mga bagay na hindi kailanman nilayon na maging permanente. Hindi ko iyong papayagan. Masyado kitang mahal para hayaang maging pagkakakilanlan mo ang pagkaantala. May masandali kung kailan pinoprotektahan ka ang paghihintay at magasandali kung kailan mas malaki ang nawawala sa paghihintay. Ito ay isa sa masandali kung saan mas maraming nanakawin ang pagkaantala kaysa sa naililigtas nito. Ito ang dahilan kung bakit nararamdaman mo ang pagkaapurahan na marahang dumiin sa iyong puso ngayon, hindi pagkasindak. Hindi takot, kundi kamalayan. May isang bagay sa loob mo na alam na mahalaga ito. Maaring hindi mo palubos na naiintindihan kung bakit, ngunit nararamdaman mo na iba ang sandaling ito. Iyan ang pagsisimula ng pagkakahanay. Kapag nagsimulang magkasundo ang langit at ang iyong puso, tahimik na bumabangon ang kalinawan. Ang banal na tiyempo ay hindi tungkol sa mga orasan at kalendaryo. Ito ay tungkol sa kahandaan na nakakatugon sa layunin. At ngayon, ang dalawang bagay na iyon ay nagtagpo sa iyo. Ang eksaktong bersyon mo na ito ay kailangang umiral para sa mensaheng ito na lumapag sa paraang nararapat. Hindi ang mas bata sa iyo na madaling umasa, ngunit mabilis masaktan. Hindi rin ang mas matanda sa iyo na maring maging maingat at sarado. Ikaw ito. Ang nakaramdam ng sakit, ngunit bukas pa rin. Ang nabigo, ngunit nakikinig pa rin. Ang nakakaalam kung ano ang mapagod, ngunit nananabik pa rin para sa isang bagay na